Welcome to our North Luzon Loop, ang dream ride ng mga siklista. Sinubukan nila Biker Art, Ride the Green Biker, hashtag siklistang matangkad, at syempre, yours truly, Bino TV, hashtag siklistang mataba, at kami, ang John Bikers. Tinawag na John Bikers dahil mahilig kaming mamasyal kahit manandalian lang. Ngunit ngayon, 10 araw ang sinulit dahil malamang hindi na mauulit. Kaya samahan nyo kami sa mahabang padyakan at kulitan sa daan at alamin kung ano-ano ang mga pwedeng maranasan ng mga siklista sa ride na to. Iba't ibang klima, kondisyon ng daan, magagandang tanawin, ahon, lusong, patag, lubak. Kompleto regados to. Sigurado, hindi ka mabibitin. So, ano pang inaantay nyo? Let's do this! Come on! Alright, so yun na nga. Dito namin sinimulan ng lahat sa kilometer 0 bandang alas 9 ng gabi para iwas traffic at sinalubong kami ni Master Rainiel Balmos aka Bike Gospel TV. Shoutout sa iyo, Master. Syempre kasama ko dito si Biker Art, si Ride the Green Biker, at dalawa pang Jonders na sila John Ediver at B.A. Reyes. Sinamahan nila kami hanggang Santa Rosa, Nueva Ecija. Maraming salamat sa suporta, mga Master. At sa monumento naman ay minit tayo ni Master Rena ng Ahon Hunters para ipabot ang Ahon Hunters dry fit shirts at surprise allowance from Kaahon, Peter Chong. Maraming salamat sa suporta niyo, mga Master. Attorney Jim ng JS Pascual and Associates, BVG Riders TV, Sir iCycle, Paring Cool, Team Janeta, Master Chris Harabata, Florentino Family, Hannah, Brian, Papa Roxy, Uy si Batman, Aerofit, Giancarlo Designs, at Jim Sarmiento ng Glax Philippines. Reverse North Luzon Loop nga pala itong ginawa namin, kaya Nueva Ecija kami dumaan papuntang San Jose. Pagdating dito medyo tinanghali na kami kaya ang init na. Paahon pa naman ng Dalton Pass na nasa 40 kilometers yung haba, pero sobrang sulit yung tanawin. Grabe, parang painting yung nakikita namin, kaya in-enjoy na lang namin. At nung nagsimula ng tumingala yung daan, nag-solo ride na ako. Hindi kasi kayang bagalan ni Biker Art at Ride the Green Biker sa ahon. Dito na nila ako inantay sa Nueva Vizcaya. Grabe yung lusong dito. Sobrang pangit ang daan. Tapos ang dilim pa. Ay, sobrang delikado. Muntik pa kami ni Ride the Green Biker dahil tinamaan niya si Brownie. At pumunta pa sa akin. Buti lang, hindi ko tinamaan. Tapos dito na nga kami tumuloy sa Lianas Hotel kung saan tumuloy si Master Ian Howe nung first day din ng kanyang North Luzon Loop dito sa Aritao, Isabela. Bali, 1-1 lang yung binayaran namin for 12 hours. Good for 4 packs na. And naka 234 kilometers kami nung day 1. And welcome to our day 2. Ganun na naman, ang ganda na naman ng tanawin, kaya tuwang-tuwa na naman kami nagbabike dito. Ang luwag pa ng bypass road na to na dinaanan namin. Super sulit talaga. Tanggal yung pagod sa day 1. Day 1 nga pala yung pinakalaspag. Itong day 2 naman, medyo nilaro lang namin kasi rolling hills. Nasa sayo na kung hahapitin mo yung mga ahon. May buwelo naman eh. Guys, tingnan nyo kung gaano ka-accurate. Kilometer 317. Kilometer 317.0. Wala lang. Matawa lang ako. Marami nga pala kayong madadaan ng food tripan along the way, kagaya nitong tupig na tigsa 10 piso lang at kung ano pang klaseng pagkain na sobrang nakakabusog. Sulit goods. Sa Sky Park nga pala kami tumuloy dito sa Ilagan, Isabela. Mura-mura lang rin, 1,400. Good for 12 hours na at 3 na kami. So sa aming day 2, naka 169.6 kilometers kami with 937 meters elevation gain. At dahil dyan, tinapos namin ang aming gabi with masarap and napakalamig na San Mig Pilsen. Kampay, congratulations John Bikers, naka 407 kilometers na tayo sa ating day 2. So day 3 from Ilagan to Magapit Lalo. Dapat apari, kaso nga lang tinanghali kami nagising. Yan, inuminom pa kasi. So nung marating namin tong Cagayan, mahabang patag na. Grabe, nakakalaspag rin. Nasakit sa kamay. Sila Ray at Art, masakit ang puwet. Kitang-kita nyo, ayan o, pulang-pula na yung kamay ko. At nire-relax ko na lang sa drop bar ko. Tapos pag may nakikita kaming kubo, ayan, katulad ko, hilata muna, antayan muna kami dyan. Tapos nag-side trip muna kami sa pinsan ni Art, kila Hana, dito sa Larin Alto.
nakakatuwa to mga bata na sumalubong sa amin. Nakita may camera ako, so hingi sila ng sticker. So mukhang sanay na sila sa mga vloggers na nagpupunta dito. At pagdating nga kila Hana, ayan, pinagandaan kami ng mga masasarap na pagkain. Maraming salamat, Hana. May pabaon pa yung empanada. So, after ng babaran sa arawan, babaran sa ulan na naman. Buti na lang may mga dala kaming kapote kahit papano naipsan yung lamig at hindi kami masyadong nabasa. Ligtas sa mga gamit. Dito kami sa Mafremis Lodging Tumuloy. Bale, naka 156 kilometers kami nung day 3. Total of 566 kilometers from Manila. Well, job to Apari. Kilometer 588.5. Ow! Ang taas pa ng gout ko. Yup, you heard it right. Nagka-gout ako nung day 4. Buti na lang hindi na namin kinailangan bumalik sa Magapit Bridge. At nakasakay kami ng bangka worth 150 pesos lang, 3 na kami. Bali, mga 100 to 200 meters lang naman yung haba niyan. So, okay lang, gumamit kami ng pinagbabawal na technique. Sulit din kasi na-enjoy talaga namin ang magagandang tanawin at ang fresh na hangin dito sa dulo ng Pinas. Hay, ibang klase talaga pag pinadyak mo lang, no? Nagkakaroon ng kilabot factor eh. At pagdating nga dito sa Sanchez Mira, naiwan na ako ng dalawa kasi sobrang bagal ko ng pumadyak gawa ng gout ko. Buti na lang, inantay nila ako dito sa mismong bayan kasi mag-aalas 6 pa lang, sobrang dilim na ng daan at wala na nga akong ilaw na matino. At umulan pa. So, buti na lang talaga nandyan sila. Pero pag lagpas namin ng arko, meron pang sorpresa na 15 to 17%. Hay nako, hindi na ako nakahabol na naman sa dalawa. At paglusong nga dito, may paraff road pa. Sobrang delikado kasi wala na akong ilaw kung mapapansin nyo. Grabe, hindi ko makakalimutan ng Claveria. Tapos dito kami napadpad sa Eldia Beach Rest House. Bali, 1,500 yung binayaran namin. Naka 112 kilometers kami nung day 4. So, day 5, maulan pa rin. At tinanghali na naman kami kasi inantay namin tumila tong ulan. Mga alas 10, kumain muna kami. Then, mga 10:30, sa amin nag-ride out. So, buti na lang nakisama yung panahon, no? Medyo makulimlim. Kahit tanghali na kami umalis. 10:31 AM na yan. At sakto, mahangin pa. Nakaka 679 kilometers na kami. Sarap mag-bike yan sa baybayin. Pero nakakaawa yung mga bahay dito na sinira talaga ng bagyo. Kitang-kita yung mga bubong nila. Tungkap-tungkap. Tapos, bandang kabundukan, may mga landslide rin kami nadaanan. Kagaya nito. Ito na, San Juan Bridge. Ako na naman. Let's do this, come on. 8%. Parang ako nang mabitak. 12:35. Palabas na tayo ng Santa Mercedes. At malamang pababa na to. Grabe, inubos yung lakas ko doon. Alam mo yung wala naman sumasakit na muscle sa akin bukod sa gout ko. Pero patang-pata ako. Wala akong lakas. As in, dire-diretso ko lang. Pero syempre, tigil tayo pag kailangan. Pagod. Malupit na pagsubok ang inabot ko dito sa day 5. Imagine, sobrang sakit ng paa ko habang nag-aahon kami dito sa bundok. At nag-LBM pa ako gawa ng gamot na tinitake ko para sa gout. Dinoble ko kasi yung colchicine. So, pina-flash out ko agad yung toxin sa katawan ko. Buti lang, napakaganda ng tanawin dito sa Patapat Bridge. Kaya lang naulan, kaya hindi kami masyado nakapagpa-picture. Super chill ride na lang ako. In-enjoy ko talaga yung magagandang tanawin, lalo na dito sa Bangi Windmills. May malalaking electric fan na parang paulit-ulit mo makikita, parang paikot-ikot ka lang sa bundok. Akala mo tapos na yung ahon kasi lulusong, pero aahon ka na naman, tapos lulusong ka na naman, tapos aahon ka na naman. Paulit-ulit lang. Buti lang after nun may mahabang patag. Chillax lang ako dito habang naka-aero. Kala mo naman talaga, ang bilis eh, no? Akala ko sa pasukin na kami magkikita-kita. Buti lang, inantay nila ako dito sa Arko ng Pagudpud. At pagdating nga sa Bangi Bayan, bumili kami ng reflectorized vest kasi bawal dito sa Ilocos na pumadyak na walang reflectorized vest, kundi magmumulta ka. Grabe, ang taas naman yan.
Ang taas ang putek. Kala ko puro batag at lusong na lang eh. Grabe. Yan o. 770. So, pinakamaiksing ride nga pala namin tong day 5, 91 kilometers lang with 1,000 meters elevation gain. Dito kami nag-stay sa Makatos Place, 1,500 lang pero sulit, napakalaki ng room, may sariling CR, may pasala, ganda ng facilities, medyo bago-bago pa. Highly recommended to mga kapadya, kapasyal, kapot-pot, Makatos Place, the best. So day 6, pasukin to vegan. Grabe, sobrang na-enjoy ko tong ride na to kasi hindi na masakit yung paa ko. Tapos patag all the way pa. Sarap ng bike. Ala na hangin. Uy, grabe yan. Ano yung ipo-ipo? Ang lakas eh. Ano? Ang lakas eh, no? Paano ko tatangayin na Ako rin eh. Ang lakas. Tik na tayo tangayin sa Guys, let's talk about Poway Church, also known as the Church of San Agustin. It's the super old Roman Catholic church in Poway, Ilocos Norte, Philippines. They started building it way back in 1694 and finally finished it up in 1710. This church is famous for its unique earthquake baroque style. Basically, they built it to survive earthquakes with these huge buttresses. Pretty cool, right? The government of the Philippines even declared it a national cultural treasure back in 1973, and it made it onto the UNESCO World Heritage List in 1993 as one of the Baroque churches of the Philippines. Live! No. Nawala naman ako. Bilog, aray ko. Ayun, pumunta na sa kalsada. Oy! Oy! Aray ko! Kami, last 10 km, vegan arc. Ito yung pinaka-target naming puntahan kasi bukas hindi kami magbabike. So, Bandang alas 6 na nang marating kami sa Arco ng Vegan at tumiretso agad kami sa Calle Crisologo para i-meet ang pinsan ni Rai na si Master Jerome at pinatuloy na niya kami sa Florentino Residences. Halos maka 120 kilometers kami ng araw na yan, pero 23 kph yung average speed namin kasi puro patag, ang saya. At na-enjoy talaga namin yung daanan. Maraming salamat nga pala Master Jerome sa pagpapatuloy sa amin sa bahay nyo. Libreng accommodation, libre pa pagkain, sobrang solid. Okay, day 7, pasyal mode kami. Siyempre, deserve naman namin magpahinga kasi naka 890 kilometers na kami from Manila. Going to Aritao, Ilagan, Apari, Claveria, pasukin hanggang dito sa Vegan. Grabe, sobrang sulit ng Vegan, sobrang saya, sobrang busog. Pero lahat yan may kapalit. At nangyari yan dito sa day 8. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. time out muna ako, nasuka ako. Grabe itong 2.30 agad. Ang dami namin nakain. Time out. Kasi ang besit.
Hindi pa ka bumababa yung kinain. Gayun pa man, sobrang enjoy pa rin kasi sobrang ganda ng tanawin dito sa Quirino Bridge. Kung ako sa inyo, dadaan kayo dito, either sunrise or sunset. Solid. Pero sabi nga nila, pag sobrang saya, may kapalit. At ayun na nga, nasumpa na naman si Biker Art, Biker Flat. At after nyan, pagdating namin ng La Union, si Rai the Green Biker naman ang minalas. At nasempla nga siya Ba't sumempla? dahil tumama siya sa hulihang gulong ni Biker Art. Kaya ingat-ingat tayo sa pagtutok. Buti na lang okay si Rai. Sinalubong nga pala kami ni Fafaroxy dito sa Agoo, tapos pinatuloy niya kami sa bahay nila dito sa San Fabian. Kami sa San Fabian tumuloy. Maraming salamat, Paparok, saka Ma'am Kimberly. Kinaumagahan, tinuro sa amin ni Fafaroxy yung daan. Tapos nag-side trip kami dito sa Manawag Church para makapagpa-picture. Maraming salamat ulit, Fafaroxy. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pagdating sa Tarlac, syempre mahabang patag. Na-enjoy namin to kasi makulimlim. Umuulan pala sa Manila nung time na to. Sa 30 kilometers sa amin. Sobrang habang patag ng daan dito sa Tarlac at medyo maluwag kaya naglalaro kami sa Gedli para malibang. Ito na ang mga Hokage. Ito ang ikatlong busit ka. May tango tayo, tango. Mama, hegero na. The Kappa's National Shrine in Kappa's Tarlac, Philippines is not just any memorial. It's a mind-blowing tribute to the Allied soldiers who suffered through the living hell that was Camp O'Donnell during World War II. This shrine, my friends, wasn't just thrown together haphazardly. Oh no! It was meticulously crafted by the Philippine government to pay homage to those brave soldiers who faced the horrors of the infamous Bataan Death March. It's a place that'll make you stop dead in your tracks and ponder the unimaginable sacrifices made by those heroes. Kaya na sana namin tapusin hanggang Manila kaso mga 200 kilometers kami noon. So malamang laspag. At saka madilim pa. So nag-decide na kami na magpahinga muna para umaga kami dumating sa Manila. Bali naka 107 kilometers kami sa ride na to. So last 100 kilometers na lang. Paris pa meron. Alright. Time check. It's 1:40 a.m. And saktong 1,200 kilometers na tayo mga kapasyan. Ayan. So, more or less 100 na lang to kilometer 0. Pero daan muna tayo kila Batman sa Batcave. Balakad, Pampanga. Kilometer 1216, Dao. Silog. Ayan. Silog-silog muna. Last 45 kilometers kila Batman. Alright, so dahil amoy ulo na yung mga helmet namin. Oil cleaning is now in progress. No! Please pick up your helmet. Your helmet
Bago. Kilometer 1239. Ang galing. Alright, so this is San Simon, Pampanga. Kilometer 12.5. Pumasek ang tumbler at power bank ko sa lubak. Grabe. Nakita ko. Labas na ako ng Pampanga. Kilometer 1252. Thank you. Alright, saan na tayo dito guys. Kung hindi sila nagantay, bahala sila sa buhay nila. Kasi yung dalawa. Hindi ko pa nakita ko. Nalaglag yung bote ko saka yung power bank eh. Iniwan ako. Wala. Dito na ba? Alright, hindi ko na pinakita yung mismong daan, no, for privacy lang kay Batman. Although alam ko, public naman siyang tao, pero let's give him some privacy pa rin. So, medyo nakakaligaw kahit pakita ko sa inyo pala. Lalim. Baka hindi nyo rin masundan. At eto nga, may sarili silang swimming pool. Ang lalim niyan, nabutan na yata yung bibi ko dyan, saka yung sapatos namin naludlog sa baha. At nung dumating kami dito, wala si Batman. Lumabas siya, bumili yata ng pandesal. So, buti, nakabukas yung gate at nakapasok muna kami. At hindi baha dito sa loob. Si Bike the Gospel TV ba? The Gospel TV. Bino TV station. Salamat. Nice. Please like and subscribe. Malupit yan. Loki na mamaw. Grabe na basa. Mula kay MCO Ride Out, hanggang sa pagbalik sa akin. Oo nga, support. The best. Salamat. Kamusta swimming? Swimming yung sapatos. At yun, maraming salamat nga pala ulit kay Sir Ronnie Dizon, aka Batman, or Uy si Batman, sa pagpapatuloy niya sa amin sa kanyang Batcave at pinakain pa kami ng almusal. The best ka, Master. Nag-enjoy kami sa panandaliang pagkup-kup mo sa amin. Maraming salamat. Ano ba? May Diyos nyo. Alright, time check 8:29 Valenzuela People's Park 1294 That's 14. Time check 8:44 Monumento QC 1298 na, 2 kilometers na lang, 13 na. At sa wakas, natapos din namin. 1,307.9 kilometers ang inabot ng aming North Luzon Loop. Maraming salamat, Master Ian Howe, sa inspirasyon. Lalo kaming bumilib sa'yo kasi alam na namin, mas mahirap magsulok. Mas mahirap yung may CKD. Limitado ka sa tubig, pero kinaya mo. Congrats ulit sa'yo, Master. Congrats din sa atin, Junk Bikers. Isa itong parte ng buhay siklista natin na hindi natin makakalimutan. Sir, congrats! Woo! Congrats and God bless. Napakahusay. Excited. Ako excited sa inyo. Congrats. Mula umpisa hanggang huli dito ako. Tama? Maraming salamat. Solid. Yeah! Ilakay na lang. Congratulations! Group hug nga dyan. Group hug. Pampaho natin. Ayan, 1307. Stop na natin tong kalokohan to. Yes, Master Ian. Palakas ka, magra-ride pa tayo ulit. North Luzon Loop unlock. Para sa ito, ginaya ka namin. Yes! Idol ka talaga. Yes! Pagaling ka, ride tayo. Sama mo sa ride mo. Yun. Let's do this. Come on!